Mapagpalang araw po sa inyong lahat, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay mahayag sa tahanang ito ni Ate Merly. Siya na po yung tatay, siya pa ang nanay ng kanyang tahanan. Kasi po, byuda na po siya. Ayan. At nagkataon, 1 year na po yung anniversary ni Brother Boy. Alam nyo, bali, isang taon na rin kami magkakilala pala. Nakilala ko si Sister Merly nung doon sa Barangay 99 dahil po kay Sister Mihan na nagkato, siya po pala yung manubang niya. Kaya nung nakapunta ako dito, nagsimula na po yung pangangaral ng mabuting balita sa kanila. Ano po? Kaya sabi, nung nakikwento niya nga sa akin, yung asawa niya, si Brother Boy, na mayroong karamdaman. Bedridden po siya, stroke siya. Ngayon, sa pangangaral po, siyempre, hindi man makapagsalita ang tao, kailangan kakausapin mo. Kasi yung salita ng Diyos ang dadalin mo, sigarudihin mo kung yan bahay naririnig niya. Kasi marami kasing mga karanasan ko. Marami na pong mga matatandang may sakit na pinatatawag ako at dahil malapit na daw mamatay. At mayroong isang pamilya, kaya pinatawag ako para ipagdasal ko daw na mamatay na yung kanilang tatay. Iba naman yun, di ba? Yan. Talagang ganun po kaya may kanya-kanyang ng tao. Pero dito kung makikita nyo po sa Biblia, habang tayo nabubuhay, o sige ba, malagwa na po tayo ng tuluyan sa salita ng Diyos, pero iyan natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa tahanan ito ni Ate Merly o Sister Merly. Ang kanyang pamilya nandito po. Hindi man natin sila kasama ng lahat dito, pero nasa banda road po sila at nakakapagiling naman po yan. Si Brother Richard naman po yan. Nagano naman po sila, naganda ng kaunti at namigay sa kapitbahay. Kasi nga 1 year na si Brother Boy. Sa Biblia po, o tuloy ko yung sinasabi ko, yung mga pinatatawag ako. Kada patawag sa akin, hindi ko po pinag-play kagad yung tao. Hindi. Ang ginagawa ko po, binabible studyhan ko muna sila. Nagdadala ko ng Biblia para meron po silang pagsasaligan ng kanilang pananampalataya. Ano po? Maging ang sinasapian ng demonyo. Binabible studyhan ko po, pati demonyo. Nakinig din. Kanya lang reklamador. Alam niyo naman yung sinasaniban ng mga masamang espiritu, hindi mapalagayan. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, after ng Bible study at pinagdasal ko, lumayas naman ang demonyo. Ganun po. Kailangan hindi mo kagad ipagdadasal. Kailangan basahan mo siya ng Biblia, mag-Bible study ka. Ngayon, nung nakilala ko po sila, nakarating ako rito. Hindi naman kagad nakapunta ako rito Nagkataon yung apo, si Kian, na nakasalubong ko, sabi ko, saan ka pupunta? Kay Lola. Wali ka, sumama ako sa iyo. Kaya ako nakarating po dito. Magbuhat po noon, ang salita ng Diyos ay pinatutuloy na po sa kanilang tahanan at hanggang ngayon. Okay, sa Biblia po, tignan natin. Sometimes meron po nagtatanong sa akin, nasan daw yung patay? Alam niyo po, siyempre, medyo mahingat din ang sagot dyan. Siyempre, titignan mo, baka masaktan ng damdamin ng nagtatanong. Pero kung sa Biblia po,
Meron pong specific sinasabi ang Biblia. Tingnan niyo po dito sa 1, chapter 3. Ito po ang sabi rito, 1:16. Ganito po nakasulat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa mga tao po, binubuo ng sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak si Jesus, upang ang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao po, after death, meron po siyang dakong patutunguhan. Meron siyang dakong patutunguhan. Pagkatapos na po siya ay mamatay at tumiwalay na po yung kaluluwa niya sa kanyang katawan lupa. Yung katawan lupa, babalik na po ulit sa lupa kasi ililibing na yon. Pero yung kaluluwa niya, meron po pupuntahan yun after death. So, si Brother Boy, nung makilala ko po, sabi ko nga, bedridden na. Pag tinatanong ko, kahit pa paano po, makikita mo naman sa reaction ng mukha niya eh. Makikita mo. So, after ng Bible study po, sabi ko, tinatanggap mo ba ang Panginoong Yesus sa iyong buhay ka ko? So, ang sagot niya, yes. So, pag ang isang tao po mananampalataya at mamatay siya, usually ginagawa, umiiyak, kasi namatay sila. Ang dapat talaga dyan, ang totoo, reality kapag ang isang miyembro ng pamilya mo, alam mo naman mananampalataya siya at namatay siya, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Wala na pong paghihirap. Hindi na mahihirapan yung pamilya ng pag-aalaga. Hindi na rin mahihirapan yung pasyente. At dahil mananampalataya siya, nakakasigurado ka kung saan siya pupunta. Ganito po ang parabola ng Panginoong Jesucristo. Nung mamatay po ang tao, tingnan niyo po ang nangyari. Saan ba pumunta yung kanyang kaluluwa? Dito po sa San Lucas 19, babasahin natin yung maramot na mayaman at saka yung pulubi. Ang sabi po rito ay si Lazaro, yung kay Lazaro. Tingnan lang natin po. Alam niyo po, si Lazaro at saka yung mayaman na maramot ay namatay silang pareho. Sabay silang namatay isang araw lang. Siyempre, may naunang namatay sa kanila, pero sa isang araw, namatay silang pareho. Ngayon, yung kaluluwa ng nasabing taong ito, yung mayaman at si Lazaro, meron po silang pinuntahang lugar. Yung kaluluwa nila. Hindi po sila dumadiretso kaagad ang timano sa langit, kaibigan. Kaya wag kayong maniwala ng isang patay umakyat sa langit. Hindi. Yung si Lazaro, doon po siya sa paraiso ng Diyos. Paradise. Paraiso. Nasa paraiso siya. Pero yung maramot na mayaman na walang pagpapahalaga, nasumpungan siya, nasa dako siya ng pagdurusa. Kaya kung ikakategorize natin si Brother Boy, nasa paraiso po siya ng Diyos. Kasi nga, magbuhat na makilala ko sila, continuous po ang Bible study namin. Tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Dito sa libro ng Roma, ang sabi niya, sa 1:11, nananabik akong makita kayo
upang bahaginan ng kaloob ng espiritual sa ikatitibay ninyo. Oh. Ang trabaho po pala ni Pablo sa kanyang panahon, tagapagdala ng buhay espiritual. Para saan? Sa, ano sabi niya rito? Sa ikatitibay ninyo. Yung po palang continuous Bible study, yun po pala ay nagpapatibay. Nagpapatibay. Alam niyo, nung araw, nagtatrabaho ko, nakita ko po yung mga katrabaho ko, alam niyo yung welya sa mga truck, matibay yung welya na yun, bihirang mabali yun. Ginagawa nilang itak or palakol. Pagka ginawa nila yon, pinapainit, pinupukpok. Hanggang magugos siya ng kutsilyo o itak. Meron po silang parang langis kulay pula. Isasawsaw nila dun yung itak or palakol na pinahinit nila. Bagang-baga pulang-pula. Isasawsaw nila ngayon doon. Tinanong ko yung mga kasama ko sa trabaho kasi, kumbaga, curious ako eh. First time ko nakita, ano ba yan? Ba't kailangan isawsaw mo dyan? Kasi ang alam ko, pag yung bakal, pinahinit mo, nagbabaga, at sinawsaw mo bigla sa tubig, marupok na po yun. Pero yung pinagsasawsawan na yun, imbis na maging marupok po yung bakal, lalong tumitibay. Ganon ang paliwanag nila sa akin. Ganyan din po ang ating buhay spirituality. Kaya yung continuous, patuloy na pagdadala ng salita ng Diyos sa inyong tahanan o kung saan man ito sa labas, kalsada, yun po'y nagpapatibay pala sa ating pananampalataya. Bakit kailangan patibayin? Kasi nga po, nandito pa tayo sa lupa kung saan hindi tayo ligtas sa gawain ng masama. Kasi po, ang nagpapatakbo ng mundong ito ay walang iba kundi ang dyablo. Tingnan natin dito sa isang talata. Sa unang 1, chapter 5, verse 19. Ito po ang sabi ni Juan. Ito, babasahin ko. 19. Yan. Alam natin tayo anak na ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. The entire universe, the globe, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya wala po tayong takas dito. Kaya yung patuloy na pagtanggap ng salita ng Diyos, pagpapasok sa loob ng tahanan, yun po ay para maging matibay pala tayo, kaibigan. Kaya ang nasabi ni Pablo, Roma 1:16, ganito po ang mababasa. Hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Kaya pala si Pablo, hindi siya mahiyang mangaral. Alam niyo ba kung anong itsura ni Pablo sa Biblia? Pandak, kalbo, lumuluwa ang mata. Hindi lumuluwa ang umiyak luwa yung mata. Isipin niyo kung ganun kaya makaharap ninyo. Baka may takutan pa kayo eh. Diba? Pero ganun po ang itsura ni Pablo. Pero ginamit siya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ginawa siyang apostol. Isipin niyo po. Hanggang mamatay. Nangangaral siya. Ibinalanggo po sa Roma. Isang Ausares siya. Ausares. Kahit nasa Ausares si Pablo, patuloy siya nangangaral sa mga pumupunta sa kanyang
tinitirang bahay sa Roma. So sa madalit salita, inatulad po siya ng kamatayan dahil lang po sa pangangaral kay Jesus na yung mga taong patay ay muling mabubuhay. Ngayon, pag muli silang mabubuhay, okay, ganito nasabi ko kanina, yung si Lazaro at mayaman, nasa paraiso, yung kaluluwa. At yung katawan lupa niya, siyempre nasa libingan. Ayun. Dito naman sa 1, ganito po sabi ng ating Panginoong Yesus, 5. Ito naman po yung pagsama ng katawan at kaluluwang muli ng tao. Chapter 5 ng 1. Babasahin ko po, Napakaganda po nito para malaman lang natin anong mangyayari sa inaarap na buhay sa spiritual world. Chapter 5 ng 1. Ganito po ang nakasulat. Dito po sa simulan natin dito sa talata 24. 1:5-24. Sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita, sabi ni Jesus, at nananalig sa nagsugo sa akin, ang Diyos po nagsugo, may buhay na walang hanggan. O kita niyo po. Ibig sabihin, yung nananalig hanggang mamatay. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka pwedeng manalig lang ako 3 buwan. Hindi ganon. Ang sabi sa Old Testament, lahat ng ginawa mo mabubura. Okay, tuloy natin. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa akin, sabi ni Jesus, mga salita, at nananalig sa nagsugo sa akin ng aking Ama, may buhay na walang hanggan. Hindi na siya atulan, kundi inilipat sa buhay mula sa kamatayan. Kita nyo? Ibig sabihin, yung katawan natin na mamatay, ililipat lang po. Ililipat lang sa buhay. Okay? Benti ko, tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Yung patay, maririnig daw po. Kita nyo, patay na makakapaginig po. At ang makapaginig sa kanya ay mabubuhay. Imagine, yung patay, kahit sigawan mo, ilagay mo sa tiyan yung bibig mo, hindi babangon yung patay yun eh. Pero pagdating ng panahon, ang salita ni Jesus maririnig niya. At anong sabi? Babangon. Yan. Yung katawan ng tao na nasa libingan, yung kaluluwa ng tao kung saan man siya nandoon, nasa dako ng pagdurusa, yung sa Lazaro at saka si maramot na mayaman, nasa paraiso si Lazaro, itong si mayaman nasa pagdurusa. Pagdating ng araw po, pagbangon ng patay, yung kanyang katawan lupa nakalibing, at saka yung kaluluwa niyan, kung nasa siya nakalagay, muli po silang magsasama. Muli silang magsasama. At itatapon na po sa kung saan sila nararapat. Kapag ikaw ay namatay na mananampalataya, doon ka po dadalhin na sa kaharian ng langit. Pag ikaw naman ay namatay na hindi mananampalataya, doon ka naman nilalagay sa impyerno na, kaibigan. Kaya hindi po kung namatay yung isang tao, nasa langit, hindi. Nasa paraiso po siya ng Diyos. Nag-aantay siya ng 1,000 years. Muling bubuhay ng patay. Ang tagal, di ba? Pero yung nasa pagdurusa, ala na, pagdurusa na pag-ililipat ka pa sa impyerno.
Kaya yung mananampalataya po ayon sa kasulatan, sila po yung, o sabihin na natin, swerte sa salitang kalye. Yun ang mangindi, yun ang malas. Salitang kalye po yan kasi wala namang swerte at malas sa Biblia, eh, no? Kaya si Brother Boy, 1 year anniversary na niya, so stay put lang siya para siya ng Diyos. Kasi po, nang nagsimula na mag-Bible study sa kanila, always lagi ko po sinasabi na tanggapin mo ang Panginoong Yesus at manalangin ka habang nananalangin ako sa Kanya. Kasi meron pa naman siya, hindi man siya makagalaw, pero yung mata niya. Kaya makikita mo yung reaksyon ng tao. Yung mga iba naman po, gano'n na lang, thumbs up o thumbs down. Minsan ginawa ko rin kay Brother Boy yan eh. Bakit? Kung yun ang pinaka-easy na pwede siyang tumugon. Lahat gawin mo para maintindihan niya. Tama, naiintindihan mo, naiintindihan niya yung inaaral mo. At salamat sa Diyos. At hanggang ngayon, patuloy pa rin po nilang tinatanggap ang salita ng Diyos at pinapapasok sa kanilang tahanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kapag akong isang patay pala, ang maganda pala, bago mamatay ang tao, makasampalataya siya sa iyong anak na si Jesus. Gaya ni Brother Boy, ikaw po ang saksi, nakita mo po, Panginoon Diyos, na tinanggap niya ang iyong anak sa panahon na ako po ay narito sa kanila. Salamat po sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa loob ng tahanan ni Ate Merle, kasama po yung mga anak niya na nakikinig naman sila. Hindi man natin sila kasama dito sa lugar na ito. Dito, pero nandun sila, pero nakakapaginig naman po sila. God bless us all. Bye-bye.